Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng kanyang umaga. Hindi ang marahang huni ng mga ibon sa kanyang balkonahe o ang malayong ugong ng syudad sa ibaba. Ito ay ang matinis na tunog ng intercom, isang tunog na parabang isang dayuhan sa perpektong mundong binuo niya para sa kanyang sarili. Napatigil si Lara sa pagdilig ng kanyang mga halaman. Ang araw ay banayad na sumisikat sa kanyang balat at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng kapayapaan mula sa taas ng kanyang penthouse unit. Ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang kaharian, ang lugar kung saan ang mga anino ng nakaraan ay hindi makapasok. O iyon ang akala niya. Lumapit siya sa intercom at sa maliit na screen, isang mukha ang sumalubong sa kanya. Isang mukha na pilit na niyang ibinaon sa limot sa loob ng 5 taon. Si Marco, at sa tabi nito, nakakapit sa braso, ay ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Si Vanessa, isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Lara. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, hindi sa pananabik, kundi sa pait at gulat. Bakit sila nandito? Paano nila nalaman kung saan siya nakatira? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas nakakabahala kaysa sa nauna. Ito ang 2 tao na huli niyang gustong makita sa balat ng lupa. At ngayon ay nasa pintuan na sila ng kanyang paraiso. Pinindot niya ang buton para buksan ang pinto ng lobby. Ang kanyang daliri ay bahagyang nanginginig. Alam niya na ang pagtakas ay hindi isang opsyon. Kailangan niya itong harapin. Ilang sandali pa, isang katok sa pinto ang narinig niya. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at binuksan ito. Lara, bati ni Marco. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta ka na? Sa likod nito, sinuri siya ni Vanessa mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang si Lara ng isang simpleng puting t-shirt at cotton shorts. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bon. Ang hitsura niya ay malayo sa isang CEO ng isang malaking kumpanya. At iyon mismo ang gusto niyang isipin nila. Maayos lang, sagot ni Lara. Ang kanyang boses ay kalmado, kahit na ang kanyang kalooban ay nagngingit-ngit. Anong ginagawa niyo dito, Marco? Hindi pinansin ni Vanessa ang tanong. Ang mga mata nito ay nilibot ang loob ng maluwag na sala, ang mamahaling muebles, ang mga painting sa dingding, at ang malaking bintana na may tanawin ng buong syudad. Isang ngangisi ang sumilay sa labi nito. Wow, ang ganda naman ng unit ng amo mo, sabi ni Vanessa. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-iinsulto. Masipag ka sigurong maglinis, kaya pinayagan kang tumira dito. Hindi kumibo si Lara. Hinayaan niya lang silang pumasok. Actually, kaya kami napadaan. Pagpapatuloy ni Marco, umupo ito sa sofa na parabang pag-aari niya ang lugar. Narinig ko kasi na medyo nahihirapan ka raw simula noong, alam mo na, noong naghiwalay tayo. Itinaas ni Lara ang isang kilay. Sino namang nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga yon, sabi ni Marco. Iwinagayway ang kanyang kamay. Ang importante, nandito ako para tumulong. Sumingit si Vanessa. Ang bait talaga ng Marco ko. Kahit na iniwan mo siya, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kapal ng kanilang mga mukha. 5 taon. 5 taon ng pananahimik at pagbangon mula sa mga sugat na iniwan nila. At ngayon ay babalik sila na parang walang nangyari. Hindi ko kailangan ng tulong nyo, matigas na sabi ni Lara. Huwag ka nang mahiya, Lara, sabi ni Marco. Ang kanyang tono ay puno ng pekeng awa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Simple lang ang suot mo. Sigurado akong maliit lang ang sahod mo dito bilang katulong, housekeeper. Bumuntong hininga si Lara at naglakad papunta sa kusina. Gusto niyo ba ng kape? Tanong niya, isang paraan para makalayo
Kahit ilang sandali lang. Oh, sige. Mabilis na sagot ni Vanessa. Galingan mo ha. Gusto ko yung mamahalin. Habang nagtitimpla ng kape, narinig ni Lara ang pagbubulungan nila mula sa sala. Tingnan mo, di ba sinabi ko sa'yo? Mayabang na sabi ni Marco. Kawawa talaga siya. Buti na lang at hiniwalayan ko. Kung hindi, baka pati ako hilahin niya pababa. Ang ganda na ng buhay natin ngayon. Di ba babe? Ang company ko, ang Apex Solutions, palaki na ng palaki. Baka next year, makabili na tayo ng sarili nating penthouse. Napahigpit ang hawak ni Lara sa tasa. Apex Solutions, ang kumpanyang itinayo ni Marco mula sa isang ideya na ninakaw nito mula sa kanya. Ang sakit ay bumalik. Sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Bumalik siya sa sala, dala ang 2 tasa ng kape at inilapag ito sa mesa. Salamat, sabi ni Marco. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa cellphone niya. So eto na nga Lara, ang offer ko. Tumingala ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Dahil naaawa ako sa kalagayan mo, bibigyan kita ng trabaho. Pwede kang maging janitress sa office ko. Mas mataas ng kaunti ang ibibigay kong sahod kumpara sa kinikita mo dito. Isang paraan ko na rin yon para makabawi sa'yo. Hinawakan pa nito ang balikat niya na para bang isa siyang asong kalye na kinakawaan. Sa puntong yon, naramdaman ni Lara na umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ang galit na tinago niya sa loob ng 5 taon ay nagbabantang sumabog. Ang lalaking ito na kumuha ng lahat mula sa kanya, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang pagmamahal, ay nandito ngayon. Inaalok siya ng trabahong paglilinis sa kumpanyang dapat ay sa kanya. Napayukom ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Sasagot na sana siya. Handa nang ibuhos ang lahat ng kanyang galit nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng counter sa kusina. Napatingin silang lahat doon. Ang screen ay umilaw at malinaw na nakasulat sa screen ang pangalan ng tumatawag, Mr. Sandoval. Napako ang tingin ni Lara sa screen ng telepono. Sa isang iglap, ang ingay ng pagmamayabang ni Marco at ang pang-iinsulto ni Vanessa ay nawala, napalitan ng malakas na kabog sa kanyang dibdib. Si Mr. Sandoval, ang pinakamalaki nilang investor, ang taong malapit ng pumirma ng ₱1 bilyong deal sa kanyang kumpanya. Huwag mong sasagutin yan, mayabang na utos ni Marco, na akala ay isa lang itong ordinaryong tawag. Kinakausap pa kita. Isipin mo ang offer ko, Lara. Iyon na marahil ang pinakamagandang pagkakataon na makukuha mo sa buhay mo. Hindi na narinig ni Lara ang huling sinabi ni Marco. Ang kanyang buong atensyon ay nasa cellphone, sa pangalang kumikislap sa screen at sa 2 magkasalungat na mundo na nagbabangga sa loob ng kanyang sala. Excuse me? Mabilis na sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Bago pa man makapagtanong si Marco, tumalikod na siya at mabilis na naglakad pabalik sa kusina. Na para bang may bigla siyang naalalang gawin. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang huminga. Isinandal niya ang kanyang mga kamay sa malamig na granite countertop. Ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang pakalmahin ang nagwawalang ritmo ng kanyang puso. Ang ring ng kanyang cellphone ay tumigil, ngunit ang anino ng nakaraan na dala ni Marco ay nanatili, mabigat at nakak-suffocating. Ang bawat salita ni Marco, ang bawat mapanlait ng ngiti ni Vanessa ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa mga peklat na akala niya ay naghilom na. Napapikit siya ng mariin. 5 taon. Isang buhay na ang nakalipas. Pero sa isang iglap, bumalik ang lahat. Naalala niya ang isang gabi noong sila pa lang ni Marco. Nakaupo sila sa isang maliit na coffee shop. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape at pangarap. Hawak ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata nito ay kumikinang,
sa ilalim ng dim na ilaw. So ano na nga ulit yung idea mo? Tanong nito, ang boses ay puno ng tunay na interes. O iyon ang akala ni Lara noon. Isang platform. Masiglang paliwanag ni Lara, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Isang app na kokonekta sa mga maliliit na local artists sa mga potential buyers. Hindi lang yon, magkakaroon din ng community feature kung saan pwede silang mag-collaborate. Tatawagin ko siyang Stellar. Kasi bawat artist, para sa akin, ay isang bituin na naghihintay lang matuklasan. Hinaplos ni Marco ang kanyang kamay. Ang galing mo talaga, mahal. Ang talino mo. Suportado kita diyan. Tayo ang magtatayo niyan, balang araw. Naniwala siya. Bawat salita, bawat pangako. Ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa planong yon. Isinulat ang bawat detalye sa isang maliit na notebook at ibinahagi ang lahat kay Marco, ang kanyang kasama sa buhay, ang kanyang kakampi. Ang matamis na alaala ay biglang napalitan ng pait. Isang hapunan kasama ang mga kaibigan ni Marco. Ipinagmamalaki nito ang bago nitong kotse, ang bago nitong relo. Nilingon siya ng isa sa mga kaibigan nito. Kumusta naman yung business plan ni Lara, bro? Tanong ng lalaki. Tuloy pa ba? Tumawa si Marco, isang tawang malamig at walang kasing sakit. Nako, wag niyo nang pansinin yon. Pangarap lang ng isang simpleng may bahay. Alam mo na, pampalipas oras lang. Ang mga babae, dapat nasa bahay lang, sumusuporta sa asawa nila. Di ba, mahal? Tumingin ito sa kanya, naghihintay ng pagsang-ayon. Naramdaman ni Lara na namula ang kanyang buong mukha. Ang lahat ng mata sa lamesa ay nakatingin sa kanya. Ang pangarap na tinawag nitong makinang ay ngayon ay isa na lang katatawanan sa harap ng mga kaibigan nito. Napayuko na lang siya, nilaro ang pagkain sa kanyang plato at naramdaman ang unti-unting paglamig ng kanyang puso. Iyon ang simula ng katapusan. Ang mga papuri ay napalitan ng pangiinsulto. Ang suporta ay naging panunumbat. Hindi mo kaya yan. Masyado kang ambisyosa. Wala kang alam sa negosyo. Hanggang sa dumating ang huling dagok. Isang umaga, habang nagbabasa siya ng online news, isang headline ang kumuha ng kanyang pansin. New tech startup Apex Solutions aims to dominate the market. Binuksan niya ang article. At doon, nakangiti ang litrato ni Marco, ang founder at CEO ng Apex Solutions. Ang description ng kumpanya, isang platform na nagkokonekta sa mga negosyo, isang pinalabnaw at corporate na version ng kanyang Stellar. Gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang ang ideya niya ang ninakaw nito. Ninakaw nito ang kanyang pagkatao. Idinilat ni Lara ang kanyang mga mata. Bumalik sa kasalukuyan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng refrigerator. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig ng kanilang maliit na apartment noon. Ang mga mata nito ay may lungkot. Oo, pero meron na ring apoy. Mayroon ng lakas na hinulman ng sakit at pagbangon. Hindi na siya magpapatalo. Hindi na niya hahayaang yurakan siya muli ni Marco. Ang Stellar Tech, ang totoong Stellar na itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan, ay patunay ng kanyang lakas. Bumuntong hininga siya. Isang hininga ng determinasyon. Haharapin niya sila. Sasabihin niyang hindi siya interesado sa offer at palalayasin na sila. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa sala, puno ng pagkainip at pagmamataas. Hoy, katulong! Nasaan na yung tubig namin? Sigaw ni Marco. Kasabay ng sigaw na yon, ang kanyang cellphone na naiwan sa counter ay muling umilaw at nag-vibrate. Si Mr. Sandoval, tumatawag ulit. Napatingin si Lara sa pinto ng kusina kung saan naghihintay ang kanyang mapait na nakaraan at sa cellphone na kumikislap sa counter kung saan naghihintay ang kanyang matagumpay na kasalukuyan at siya ay nasa gitna, napipilitang mamili kung aling mundo ang kanyang haharapin. Sa pagitan ng sigaw ni Marco at ng pagring ng kanyang cellphone,
Pakiramdam ni Lara ay para siyang nasa gitna ng dalawang pader na unti-unting lumalapit para ipitin siya. Pinili niya ang pader na nasa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. Pinatay ang vibration ng cellphone sa kanyang bulsa at lumabas mula sa kusina. Isang kalmadong maskara ang isinuot niya sa kanyang mukha. Isang maskarang pinraktis niya ng libu-libong beses sa harap ng board of directors. Pero ngayon ay ginagamit niya laban sa sarili niyang nakaraan. Marco, simula niya, ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Nagpapasalamat ako sa alok mo, pero hindi ko kailangan. Isang halakhak ang kumawala sa bibig ni Marco. Isang halakhak na puno ng pangmamaliit. Hindi mo kailangan? Lara, maging praktikal ka nga. Huwag mong hayaang kainin ka ng pride mo. Walang masama sa pag-amin na kailangan mo ng tulong. Hindi ito tungkol sa pride, giit ni Lara. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Masaya? Singit ni Vanessa. Tinataas ang kanyang perpektong kilay habang hinahaplos ang isang mamahaling throw. Pillow sa sofa. Masaya ka nang maging utusan ng iba? Samantalang kami ni Marco, heto, malapit nang mag-expand ng business sa Singapore. Bawat salita nila ay isang patak ng lason, pero hindi natatalab kay Lara. Ang kailangan niya ngayon ay mapaalis sila, agad-agad. Habang abala si Marco sa pagdidiskurso tungkol sa kanyang mga pekeng tagumpay, naramdaman ni Lara ang pag-vibrate ulit ng kanyang cellphone. This time, hindi tawag. Isang text message. Dahan-dahan na hindi ipinapahalata ay sinilip niya ito. Galing kay Mr. Sandoval. Ang mensahe ay simple at direkta pero sapat na para magdulot ng malamig na pawis sa kanyang noo. Lara, nasa lobby ako. Ayaw akong paakyatin ng security nang wala kang verbal confirmation. Nasa meeting ka ba? Napalunok si Lara. Nasa baba na siya. Ang bomba ay nasa pintuan na ng gusali. Marco, Vanessa, sabi ni Lara. Sinisikap na maging natural ang kanyang boses. Pasensya na, pero kailangan nyo nang umalis. Napatigil si Marco sa pagsasalita. Bakit naman? Nag-uusap pa tayo. Hindi mo pa rin sinasabi na tinatanggap mo ang alok ko. Kasi, pauwi na yung amo ko. Palusot ni Lara. Ayaw niya nang may bisita dito pagdating niya. Striko yon. Imbes na matakot, lalong naging interesado si Marco. Itinukod nito ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at ngumisi. Talaga? Gusto kong makilala yung amo mo. Baka may business opportunity. Alam mo na, koneksyon. Oo nga. Segunda ni Vanessa, ang mga mata ay nagningning sa ideya ng pagkikita sa isang taong mayaman. Gusto naming makita kung sino ang taong kayang magpasahod sa'yo sa ganito kagandang lugar. Napapikit si Lara sa frustrasyon. Bakit ba ang kulit nila? Bakit hindi na lang sila umalis at iwan siya sa kanyang tahimik na buhay? Hindi magandang ideya yan, sabi ni Lara. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Please lang, umalis na kayo. Pero si Marco, na sanay na laging nasusunod ang gusto, ay umiling lang at sumandal sa sofa na parang hari. Tumingin ito sa mamahaling relo sa kanyang pulso. Hindi kami aalilis. Dito lang kami. Gusto kong personal na magpasalamat sa amo mo dahil binibigyan kanya ng trabaho. Sa puntong yon, alam ni Lara na wala na siyang magagawa. Cornered, wala nang palusot, wala nang paraan para itago ang katotohanan. At habang ang katotohanan iyon ay unti-unting lumulubog sa kanyang isipan, isang matinis na tunog ang muling bumasag sa tensyonadong katahimikan. Hindi ang kanyang cellphone, ito ang tunog ng intercom ng gusali. Ang boses ng security guard mula sa lobby ay umalingaw-ngaw sa buong sala, malinaw at hindi maikakaila. Good morning po, Ma'am Lara. May bisita po kayo. Isang Mr. Sandoval po, para sa inyo. Natahimik ang buong kwarto. Ang mayabang na ngiti sa mukha ni Marco ay dahan-dahang naglaho
napalitan ng pagkalito. Si Vanessa ay napakunot noo, sabay silang napalingon kay Lara. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang tanong. Bakit tinatawag ng guard ang katulong na Ma'am Lara? Ang boses ng security guard ay nanatiling nakabitin sa ere. Isang tanong na sumisira sa lahat ng kasinungalingan na binuo ni Marco sa loob ng silid na yon. Ma'am Lara, para sa inyo. Napatingin si Marco kay Lara. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagkalito. Ang pagmamataas sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Lara mula sa kanya noon. Kawalan ng katiyakan. Maging si Vanessa ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Sinusubukang iproseso ang narinig. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang marahang ugong ng aircon ang maririnig. Ito na yon. Ito na ang sandali. Ang sangang daan sa pagitan ng patuloy na pagtatago at ng tuluyang paglaya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lara. Isang hininga na nagtatapon sa lahat ng takot, lahat ng sakit, at lahat ng pag-aalinlangan na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Tapos na ang pagtatago. Lumapit siya sa intercom. Ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Pinindot niya ang buton. Yes, Mang Tonyo. Please let him come up. Copy that, Ma'am Lara. Sagot ng guard. Pagkatapos noon, lumingon si Lara sa kanyang 2 hindi inaasahang bisita. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Wala na ang kaba, wala na ang galit, tanging isang tahimik na pag-asam sa mangyayari. Sino si Sandoval? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mababa na wala ang dating kayabangan. Hindi sumagot si Lara. Ngumiti lang siya ng bahagya at umupo sa isang solong armchair sa tapat nila, naghihintay. Ang ilang minuto ng paghihintay na yon ay parang isang walang hanggan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Makikita ni Lara ang pagtataka sa mukha ni Marco na dahan-dahang nagiging hinala. Si Vanessa naman ay panay ang sulyap kay Lara at sa pinto, na para bang sinusubukang lutasin ang isang napakakomplikadong puzzle. At sa wakas, isang magalang na katok ang narinig sa pinto. Tumayo si Lara at binuksan ito. Sa labas ay nakatayo si Mr. Antonio Sandoval, isang lalaking nasa edad na 60, nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng pilak at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at respeto. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan nang makita niya si Lara. Hindi niya pinansin sina Marco at Vanessa na nakaupo sa sala. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Lara. Ngumiti siya ng malapad. Good morning, Ma'am CEO. Bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at magalang. Inilahad niya ang kanyang kamay. I hope I'm not interrupting anything important. Ang mga salitang iyon, Ma'am CEO, ay tumama sa loob ng sala na parang isang malakas na kulog. Nanigas si Marco sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, na para bang nakakita ng multo. Ang panga ni Vanessa ay halos bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Inabot ni Lara ang kamay ni Mr. Sandoval. Not at all, sir. Please come in. Pumasok si Mr. Sandoval, dala ang kanyang leather briefcase. I just wanted to personally deliver the final draft of the merger contract, sabi niya. Hindi pa rin napapansin ang nagyeyelong tensyon sa silid. The board is ecstatic. Acquiring our top competitor is a massive win for Stellar Tech. This multi-billion peso deal will solidify our place at the top. Stellar Tech, multi-billion peso deal. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon kay Marco sa kanyang pagkagulat. Ang Apex Solutions ay isa sa mga kumpanyang sinusubukang bilhin ng Stellar Tech. Ang kumpanya niya, na palubog na sa utang, ay ang top competitor na tinutukoy ni Mr. Sandoval. Napakagaling ng strategy mo, Lara. Pagpapatuloy ni Mr. Sandoval habang binubuksan ang kanyang briefcase. No one even knew who the CEO of Stellar Tech was until this deal.
Your decision to remain anonymous was brilliant. Sa wakas ay napansin din ni Mr. Sandoval ang dalawang taong hindi gumagalaw sa sofa. Lumingon siya. Isang propesyonal na ngiti ang nasa kanyang mukha. Tumingin si Lara, hindi kay Mr. Sandoval, kundi kay Marco. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ito ng malinaw. Hindi bilang isang halimaw na sumira sa kanyang buhay, kundi bilang isang maliit, kaawa-awang lalaki na nabubuhay sa kasinungalingan. Ang kayabangan nito ay natunaw, napalitan ng purong, hindi adulteradong takot. Hinarap ni Mr. Sandoval si Marco, na tulala pa rin. Itinaas ng matandang Ginoo ang kanyang kilay. Sa pagtataka, magalang siyang nagtanong. Ang kanyang boses ay neutral pero may bigat. Paumanhin. At kayo po si... Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Para siyang isdang iniyahon mula sa tubig, desperadong humahanap ng hangin. Ang tanong ni Mr. Sandoval ay umalingaw-ngaw sa loob ng tenga ni Marco na parang isang walang katapusang ugong. At kayo po si... Sino nga ba siya? Sa isang iglap, lahat ng pagkakakilanlan na binuo niya para sa kanyang sarili ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Siya si Marco, ang matagumpay na CEO. Ang lalaking mayaman, ang lalaking nakaangat sa kanyang dating asawa. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Sa harap ni Mr. Sandoval, isang higante sa mundo ng negosyo, at sa harap ni Lara, ang babaeng minsan niyang tinawag na walang pangarap. Naramdaman ni Marco na lumiit siya, naging isang langgam na handa ng tapakan. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas sa unit na yon. Ang mga huling sandali ay malabo. Naaalala niya ang magalang ngunit mapilit na pagpapaalis ni Lara. May mahalaga kaming pag-uusapan, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi maikakaila. Hindi sila umimik ni Vanessa habang naglalakad sa hallway, habang nasa loob ng elevator, at habang tinatawid ang marangyang lobby. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Ma'am CO, Stellar Tech, Bilyon. Pagsakay nila sa kotse, ang katahimikan ay naging mas mabigat pa. Si Vanessa, na kanina lang ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkagulat at kahihiyan. Si Marco naman, hawak ang manibela, ay nakatitig lang sa daan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang penthouse, ang mamahaling gamit, ang pangalan ni Mr. Sandoval, lahat ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang malakas, nakakabinging sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi niya namalayan na nakarating na sila sa harap ng luma nilang apartment building, isang gusaling mukhang basahan kumpara sa tore kung saan nakatira si Lara. Pinatay niya ang makina. At doon, sa wakas, nagsalita si Vanessa. Hindi ako makapaniwala. Bulong nito, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang babaeng yon, ang katulong, siya pala ang may-ari ng Stellar Tech. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. At ikaw ang mukhang tanga doon. Inaalok mo ng trabahong janitor ang isang bilyonaryo. Manahimik ka! Sigaw ni Marco, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng bumigay. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa manibela. Tapos isa pa. At isa pa. Ang bawat suntok ay may kasamang ungol ng galit at frustrasyon. Paano? Paano nangyari yon? Sigaw niya sa kawalan. Dapat ako yon. Dapat ako ang nasa posisyon niya. Ang ideya ko ang Apex Solutions. Ideya mo ba talaga? Mapanuyang tanong ni Vanessa. O ideya na kinuha mo lang sa kanya? Ang tanong na yon ay parang isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ng kanyang ego. Napatingin siya kay Vanessa. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa galit. Anong sinasabi mo? Naririnig ko kayo noon, Marco. Pag-amin ni Vanessa, ang kanyang boses ay malamig. Noong nililigawan mo pa lang ako, habang asawa mo pa siya, palagi mong kinukwento ang mga pangarap niya, tapos bigla, naging pangarap mo na. Hindi totoo yan. Huwag na tayong maglokohan, Marco. Sigaw pabalik ni Vanessa. Ang kanyang takot ay napalitan na ng galit. At ngayon ano? Ang kumpanya mo ay palubog na. Baon tayo sa utang. At ang babaeng minaliit mo ay bibili na lang ang kumpanya mo na parang isang pirasong candy. Anong gagawin mo ngayon? Ha? Ang mga salita ni Vanessa ay masakit. Pero totoo. Baon siya sa utang. Ang kanyang mga supplier ay hindi na nagtitiwala. Ang kanyang mga empleyado ay hindi pa niya napapasahod. Ang lahat ng kayabangan niya kanina ay isang desperadong pagtatangka na kumbinsihin hindi lang si Lara, kundi pati na rin ang kanyang sarili na maayos ang lahat. Isang madilim na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na ipinanganak mula sa desperasyon at purong inggit. Hindi siya papayag na matalo. Hindi siya papayag na makita si Lara na nagtatagumpay habang siya ay bumabagsak. Kung babagsak siya, isasama niya si Lara. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay mayroon ng layunin. Hinanap niya ang numero ng isang tao sa kanyang contacts, isang abogado na kilala sa paggawa ng maruruming trabaho. Isang taong handang baluktutin ang katotohanan para sa tamang presyo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Vanessa. Hindi siya sumagot. Dinial niya ang numero. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. Isang malademonyong nangiti ang sumilay sa labi ni Marco. Tumingin siya sa salamin ng kotse, sa kanyang sariling refleksyon. Ang nakita niya ay isang lalaking nasukol, isang talunan. Ngunit sa kanyang mga mata, isang bagong apoy ang nagliliyab, ang apoy ng paghihiganti. Attorney Reyes, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Mayroon akong isang kaso, isang malaking kaso. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung nasaan ang tore ni Lara. Sisingilin ko ang isang taong nagnakaw sa akin. Kukunin ko ang lahat ng nararapat para sa akin. Sa loob ng sumunod na 3 araw, sinubukan ni Lara na ibalik ang kanyang buhay sa normal. Ang pagbisita ni Marco ay parang isang masamang panaginip na unti-unti niyang sinusubukang kalimutan. Ang tagumpay na naramdaman niya noong araw na yon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nakipagpulong siya kay Mr. Sandoval at sa kanilang mga abogado, tinatapos ang mga huling detalye ng merger. Sa wakas, pakiramdam niya ay malaya na siya. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. At ang katahimikan ay madalas na isang babala ng paparating na bagyo. Isang umaga, habang nasa gitna ng pag-aaral sa isang financial report, isang agarang mensahe ang pumasok sa kanyang computer mula sa kanyang executive assistant na si Ana. Ma'am, nakita niyo na po ba ito? Kasunod nito ay isang link sa isang hindi pamilyar na news website. Napakunot noo si Lara. Binuksan niya ang link at isang headline ang sumalubong sa kanya. Nakasulat sa malalaking itim na letra. Tagumpay ng isang tech giant. Itinayo ba sa isang ninakaw na pangarap? Naramdaman ni Lara ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salita. Ang artikulo ay hindi nagbanggit ng pangalan, pero ang mga detalye ay hindi maikakaila. Isinalaysay nito ang kwento ng isang nagsisimulang negosyante na ang makabagong ideya ay di umano'y ninakaw ng kanyang ambisyosang asawa na ngayon ay nagtatago sa likod ng isang malaking korporasyon. Bawat pangungusap ay isang patututsada na nakatutok sa kanya na parang isang baril. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang pagkabigla. Tumawag si Ana. Ma'am Lara, emergency board meeting po. In 30 minutes.
Ang conference room ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board na ilang araw lang ang nakalipas ay pumupuri sa kanya, ay ngayon ay may mga bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Lara, alam naming walang katotohanan ito, simula ni Mr. Tan, ang chairman ng board. Pero kailangan mong maintindihan ang posisyon namin. Ang mga investor ay kinakabahan. Isang iskandalo ang huling bagay na kailangan natin sa gitna ng napakahalagang merger na ito. I understand, sagot ni Lara. Pinipilit na maging kalmado. This is a baseless accusation and my legal team will handle it. Ngunit alam niyang hindi yun sapat. Ang lason ay kumalat na. Ang tunay na dagok ay dumating kinahapunan. Isang video ang naging viral sa social media. Ito ay isang exclusive interview. Sa isang malambot na silya, ang kanyang mukha ay maingat na inilawan para bigyang diin ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakaupo si Marco. Hindi ko na sana gustong pag-usapan pa ito. Sabi niya sa reporter, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pekeng emosyon. Pero utang ko sa sarili ko at sa lahat ng mga nangangarap na ipaglaban ang tama. Isinalaysay niya ang isang baluktot na bersyon ng kanilang nakaraan. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mapagmahal na asawa na buong pusong sumuporta sa maliit na hobby ng kanyang asawa. At pagkatapos, sa tamang-tamang sandali, ang kanyang boses ay nabasag. Ang pinakamasakit ay ang makita ang mismong pangarap na binuo mo na ginagamit ng iba para wasakin ka. Ang Apex Solutions, ang Stellar Tech. Pareho lang ang pinagmulan, ang sa akin. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot kay Lara. Paano niya nagagawang magsinungaling ng ganito? Paano niya nagagawang baliktarin ang lahat? Ang kanyang telepono ay tumunog. Si Mr. Sandoval. Lara, napanood mo na? Tanong nito. Ang kanyang boses ay seryoso. Yes, sir. Sagot ni Lara. Ang kanyang boses ay pagod. Huwag kang mag-alala, sabi ng matandang Ginoo. Ito ay isang desperadong galaw ng isang desperadong tao. Huwag kang bibitaw. Lumaban ka. Tandaan mo, hindi lang kami sa Stellar Tech namuhunan. Sa'yo kami namuhunan. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Ngunit pagbaba niya ng telepono, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Paglabas niya ng kanyang opisina, napansin niya ang mga tingin ng ilang empleyado. Ang mga ngiting dati ay mainit. Ngayon ay may halong pag-aalinlangan. Ang mga bulungan ay tumitigil kapag siya ay dumaan. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang makapal na brown envelope ang naghihintay sa kanyang mesa. Inihatid ng isang courier. Mayroon itong logo ng isang kilalang law firm. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na dokumento ang nakasulat sa makapal na papel. Ang mga salita ay tumalon sa kanya. Cease and desist. Intellectual property theft. Formal complaint. At sa ilalim ang hinihinging danyos, isang halaga na may napakaraming zero na halos hindi na kayang bilangin ng kanyang nanginginig na mga mata. Daan-daang milyong piso, ang digmaan ay hindi na lamang sa salita. Ito ay opisyal na. Ang bawat araw ay isang labanan. Ang bawat umaga ay sinasalubong ni Lara, hindi ng sikat ng araw, kundi ng mga bagong headline. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nakaraan. Ang bawat article ay isang bala. Ang bawat online comment ay isang piraso ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang espiritu. Stellar Tech CEO, isang magnanakaw. Pagbagsak ng stock prices dahil sa iskandalo. Marco Villena, ang biktima sa likod ng tagumpay ng kanyang ex-wife. Ang kampanya ni Marco ay brutal at epektibo. Ginamit niya ang media para ipinta ang sarili bilang isang kaawa-awang biktima at si Lara bilang isang sakim at walang kaluluwang mga agaw. At ang publiko, na laging uhaw sa drama, ay kinagat ang kwento.
Ang unang malaking dagok ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. "Lara?" sabi ni Mr. Sandoval sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mabigat sa pag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang ganito ang tono ng kanyang mentor. "I'm sorry. Ang mga partners sa Hong Kong, they're getting cold feet. They want to put the merger on hold." "On hold?" ulit ni Lara. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Hindi cancelled?" "Not cancelled, just on hold." Paglilinaw ni Mr. Sandoval. "Hanggat hindi nare-resolba ang issue na ito, Lara, I'm fighting for you. But my hands are tied." Ang laki ng perang nakataya. Pagbaba niya ng telepono, naramdaman ni Lara na parang may bumagsak na isang bloke ng yelo sa kanyang sikmura. Ang merger. Ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang karera. Ngayon, nakabitin sa isang sinulid dahil sa mga kasinungalingan ni Marco. Ang pangalawang dagok ay mas personal at mas masakit. Ipinatawag siya para sa isa na namang emergency board meeting. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang hangin sa loob ng conference room. Ang mga dating kasamahan niya ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Si Mr. Tan, ang chairman, ang bumasag sa katahimikan. "Lara?" sabi nito. Iniiwasan ang kanyang tingin. "Alam namin ang kakayahan mo. Alam namin ang katotohanan. Pero ang kumpanya, dumudugo. For the good of Stellar Tech, we think it's best if you take a temporary leave of absence." Isang temporary leave. Isang magandang paraan para sabihing, umalis ka muna hanggang matapos ang gulo. Hindi siya nakasagot. Tumingin siya sa bawat mukha sa paligid ng mesa. Walang nagtanggol sa kanya. Walang lumaban para sa kanya. Sa isang iglap, ang babaeng nagtayo ng imperyo ay nag-iisa. Umuwi siya sa kanyang penthouse ng maaga. Ang lugar na dati niyang kanlungan ay ngayon ay parang isang malaki at malawak na kulungan. Ang bawat mamahaling gamit ay tila nangungutya sa kanya. Ang bintanang may tanawin ng buong syudad ay hindi na nagbibigay ng inspirasyon, kundi isang paalala ng lahat ng bagay na malapit nang mawala sa kanya. Umupo siya sa dilim, hindi binuksan ng mga ilaw. Ang katahimikan ay nakakabingi, at sa katahimikang iyon, bumalik ang mga multo. Nakatulog siya sa sofa at nanaginip. Nasa luma nilang apartment ulit siya. Si Marco ay nakatayo sa harap niya. Ang anino nito ay dambuhala. "Wala kang alam sa negosyo. Hanggang dyan ka lang. Isang simpleng may bahay. Hindi mo ako kailangan. Ako ang kailangan mo." Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang hagupit. Nagising siyang humihingal. Ang kanyang pisngi ay basa ng luha at ang kanyang damit ay basa ng malamig na pawis. Ang sakit, ang bigat, ang pagod. Pagod na siya. Pagod ng lumaban. Pagod ng magpaliwanag. Pagod ng maging malakas. Ang kanyang mga mata ay napadako sa makapal na envelope sa kanyang coffee table. Ang sulat mula sa abogado ni Marco. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking laban. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Kinuha niya ang dokumento. Tinitigan niya ang mga salitang hindi niya maintindihan, ang mga numerong hindi niya mabilang. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Marco. Nakangisi, nagtatagumpay, at sa sandaling iyon, bumigay siya. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. At sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa ang kanyang mga hikbi ay naging isang tahimik na pag-iyak sa loob ng malawak at walang laman na sala. Lahat ng kanyang ipinaglaban, lahat ng kanyang pinaghirapan ay parang isang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon. Tumingin siya sa kanyang cellphone na nasa tabi ng envelope. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ito. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Hinanap niya ang numero ng kanyang abogado.
Ang kanyang daliri ay nakatapat sa call button. Tatawag ba siya para sumuko o tatawag siya para lumaban? Ang daliri ni Lara ay nanatiling nakatapat sa call button. Ilang milimetro na lang ang layo sa pagsuko. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat at handa na siyang bumigay. Ang katahimikan ng kanyang penthouse ay parang isang kumot na humihila sa kanya pababa, sa dilim. Ngunit isang tunog ang pumunit sa katahimikang yon. Ang tunog ng doorbell. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang bibisita sa kanya sa ganitong oras at sa ganitong estado? Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha at sumilip sa intercom. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto si Mr. Sandoval. May dalang 2 paper cup ng kape. Nag-atubili si Lara. Ayaw niyang makita siya ng kanyang mentor na ganito. Isang talunan. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ang pinto. Sir, bulong niya, hindi makatingin ng diretso. Ngumiti si Mr. Sandoval. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Hindi niya pinansin ang namumugto nitong mga mata o ang magulo nitong buhok. Inabot niya ang isang tasa ng kape. Mainit pa yan, sabi niya. Naisip kong baka kailangan mo nito. Pumasok sila at umupo sa sala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mr. Sandoval ang brown envelope sa mesa. Ang sulat ng abogado ni Marco. Pagod na ako, sir. Mahinang pag-amin ni Lara. Ang kanyang boses ay garalgal. Pagod na akong lumaban. Baka nga tama sila. Baka dapat sumuko na lang ako. Hindi nagsalita si Mr. Sandoval. Hinintay niya lang na ilabas ni Lara ang lahat. Inalis nila ako sa sarili kong kumpanya. Tinalikuran ako ng mga taong akala ko ay kakampi ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko, parang bulang naglaho. Nang matapos siyang magsalita, marahang inilapag ni Mr. Sandoval ang kanyang tasa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lara. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit puno ng paniniwala. Noong una tayong nagkita, simula niya, nagpakita ka sa opisina ko na may dala lang na isang lumang laptop at isang business plan na puno ng pangarap. Wala kang pera, wala kang koneksyon. Ang tanging mayroon ka ay ang apoy sa iyong mga mata. Huminga siya ng malalim. Hindi ako namuhunan sa Stellar Tech, Lara. Hindi ako namuhunan sa isang ideya. Namuhunan ako sa isang tao. Namuhunan ako sa apoy na nakita ko sa mga mata mo. Tumayo siya at naglakad palapit sa bintana, nakatanaw sa syudad sa ibaba. Ang tanong ngayon ay ito, hahayaan mo bang patayin ng isang talunang tulad ni Marco ang apoy na yon? Tumingin siya pabalik kay Lara. Hindi kita dinalhan ng kape para lang samahan kang magluksa. Nandito ako para sabihing hindi ka nag-iisa. May kinuha siyang card sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Iyan ang numero ng pinakamagaling na legal team sa bansa. Bayad na sila. Sa labas ng gusaling ito, sa loob ng isang van, ay may isang grupo ng private investigators na naghihintay lang ng utos mo. Hahanapin nila ang bawat butas, bawat utang, bawat kasinungalingan ni Marco Villena. Ang mga salita ni Mr. Sandoval ay parang tubig na ibinuhos sa isang namamatay na baga. Naramdaman ni Lara ang isang pamilyar na kislap sa loob ng kanyang dibdib. Isang kislap ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, Lara. Pagtatapos ng matanda. Ngayon pa lang ito magsisimula. Kaya ipakita mo sa kanila kung sino ang taong pinuhunanan ko. Pagkaalis ni Mr. Sandoval, naiwan si Lara sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng layunin. Ang gabi ay naging isang blur ng determinasyon. Ang sala, na kanina lang ay isang lugar ng kalungkutan, ay naging isang war room. Ibinaba niya ang mga luma niyang kahon mula sa bodega. Binuksan niya ang mga lumang hard drive. Hinalughog niya ang mga cloud storage na matagal na niyang hindi binubuksan. Hinahanap niya ang nakaraan. Hinahanap niya ang katotohanan. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang libro, natagpuan niya ito. Isang maliit, itim na notebook. Ang takip ay medyo kupas na. Nang buksan niya ito,
Ang kanyang sariling sulat kamay mula 7 taon na ang nakalipas ang sumalubong sa kanya. Mga diagram, mga plano, mga pangarap. At sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra, Project Stellar. Nakalagay ang petsa, 2 taon bago pa man naitayo ni Marco ang Apex Solutions. Ang ebidensya, ang hindi maikakailang katotohanan. Habang hinahaplos niya ang luma at naninilaw na mga pahina, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero, ang mga investigator. "Ma'am Salvador," sabi ng isang boses, "may nahanap na kami. Si Mr. Vilena, hindi lang siya nalulugi. Baon siya sa utang sa 3 magkakaibang bangko at mayroon kaming ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon at hindi nabayarang mga buwis." Ang buong kumpanya niya ay isang malaking kasinungalingan. Pagbaba niya ng telepono, inilatag niya ang lahat sa kanyang mesa. Ang itim na notebook, ang mga printout ng mga lumang email niya kay Marco tungkol sa Stellar, ang paunang report mula sa mga investigator, ang mga piraso ng puzzle ay kumpleto na. Ang mga sandata para sa digmaan ay handa na. Tumayo siya ng tuwid, nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay, nawala ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng apoy na mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi na ang numero ng abogado niya ang kanyang hinanap. Ang numero ng kanyang assistant na si Ana. Dinial niya ito. "Ana," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng hindi maikakailang kapangyarihan. "Mag-set ka ng isang press conference, agad-agad." Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga tao. Mga reporter, mga cameraman, mga blogger, lahat ay nag-aabang. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa isang solong podium sa gitna ng entablado. Ang hangin ay makapal sa pag-aasam at espekulasyon. Ano ang sasabihin ng pinagtatalo ng CEO? Aamin ba siya sa kasalanan? Magsusorry? O tuluyan ng magre-resign? Sa kanyang opisina sa Apex Solutions na ngayon ay halos wala ng laman dahil sa mga nabentang kagamitan, nakaupo si Marco sa harap ng isang malaking monitor, pinapanood ang live stream. Katabi niya si Vanessa na panay ang kagat sa kanyang kuko. "Ano sa tingin mo ang gagawin niya?" Tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mayabang na ngisi ang sumilay sa labi ni Marco. "Ano pa?" "Susuko. Aaminin niyang ako ang biktima. Panalo na tayo, babe. Malapit na nating makuha ang pera." Sa screen, bumukas ang isang pinto sa gilid ng entablado at lumabas si Lara. Ang lahat ng bulungan sa ballroom ay biglang tumigil. Hindi ito ang Lara na inaasahan nila. Hindi siya mukhang talunan, hindi siya mukhang pagod. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang-pula na power suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Bawat hakbang niya patungo sa podium ay isang pahayag. Hindi siya mukhang isang taong susuko. Mukha siyang isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Pagdating niya sa podium, hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niyang libutin ng kanyang mga mata ang buong silid, tinitingnan ang bawat mukha, bawat kamera. Ang katahimikan ay nakakabingi. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng sound system. "Pinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga bagay-bagay, para sabihin ang katotohanan." Sa opisina ni Marco, napatawa siya ng mapakla. Heto na, ang drama niya. Sa mga nakalipas na linggo, pagpapatuloy ni Lara, ang pangalan ko at ang pangalan ng aking kumpanya, ang Stellar Tech, ay dinungisan ng mga malisyosong akusasyon. Mga akusasyon ng pagnanakaw. Tumigil siya sandali. Hinayaang lumubog ang kanyang mga salita. "Ngayon, narito ako para ipakita sa inyo kung sino ang tunay na magnanakaw." Sa isang senyas niya,
Ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ang unang lumabas ay isang larawan, isang pahina mula sa isang lumang notebook na may petsang isinulat sa itaas. Malinaw na nakasulat, Project Stellar. Ito, sabi ni Lara, itinuturo ang screen, ay ang orihinal na konsepto ng aking kumpanya. Isinulat ko ito 7 taon na ang nakalipas. Sunod na lumabas ang mga screenshot ng mga lumang mga email na ipinadala niya kay Marco, puno ng excitement, kung saan idinetalya niya ang bawat aspeto ng kanyang plano. At ito, sabi niya, ay ang mga patunay na ibinahagi ko ang pangarap na ito sa isang taong pinagkatiwalaan ko noon, ang aking dating asawa, si Marco Villena. Sa kanyang opisina, nanigas si Marco. Saan niya nakuha yan? Bulong niya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang presentasyon ay nagpatuloy. Isang timeline ang lumabas sa screen, malinaw na ipinapakita ang petsa kung kailan isinulat ni Lara ang kanyang plano. At ang petsa, 2 taon pagkatapos, kung kailan inilunsad ni Marco ang Apex Solutions. Ang Apex Solutions, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat, ay isang murang kopya, isang anino ng orihinal na ideya. Itinayo ito hindi sa inobasyon, kundi sa panlilinlang. At pagkatapos ay dumating ang huling dagok. Ngunit ang pagnanakaw ng ideya ay simula pa lang, sabi ni Lara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang mas malaking kasinungalingan ay ang tagumpay na ipinagmamalaki niya. Ang screen ay muling nagbago. Lumabas ang mga dokumento mula sa bangko, mga loan agreement, mga notice of default, mga ulat ng hindi nabayarang buwis. Ang katotohanan, deklara ni Lara, ay ang Apex Solutions ay bangkarota na. Baon sa utang, isang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan at nakaw na pangarap. Ang mga reporter sa ballroom ay nagkagulo. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga tanong ay nagsimulang isigaw. Sa opisina ni Marco, ang mundo ay gumuho. Hindi totoo yan, sabi niya, nanginginig. Tumatangging maniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya kay Vanessa, ang babaeng nangako ng suporta, ay ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong takot at pandidiri. Dahan-dahan itong tumayo, lumalayo sa kanya na parabang isa siyang sakit na nakakahawa. Tapos na tayo, Marco, sabi ni Vanessa. Bago mabilis na kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas ng pinto, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng gumuhong kaharian. Tumingin si Lara sa kamera na para bang direktang kinakausap si Marco. Tinapos mo na ang pananahimik ko, Marco. Kaya tatapusin ko na rin ang mga kasinungalingan mo. I announced today that Stellar Tech is filing a multi-million peso countersuit against Mr. Villena for intellectual property theft and damages to our reputation. Tumingin si Marco sa screen sa mukha ni Lara, hindi na ang babaeng umiiyak, kundi isang mandirigmang hindi matitinag. At habang ang kanyang mukha ay nakapako sa screen, isang malakas na katok ang narinig niya sa kanyang pinto. Hindi ito isang magalang na katok. Ito ay isang malakas na kalampag. Marco Villena, buksan mo ang pinto. Pulis ito. May warrant kami para sa'yo. Napatingin siya sa pinto, tapos pabalik sa screen kung saan nakatayo si Lara, matagumpay at malaya. Wala nang daan para tumakas, wala nang kasinungalingan na pagtatataguan. Tapos na ang laro. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo na minsang yumanig sa mundo ng teknolohiya ay ngayon ay isa na lamang alaala, isang kwento ng babala na ibinabahagi sa mga business school. Ang umaga ni Lara ay hindi na nagsisimula sa mga headline ng balita, kundi sa tahimik na sikat ng araw na tumatagos sa kanyang bintana. Ang tunog ng intercom ay hindi na nagdudulot ng kaba, kundi ng mga anunsyo ng mga delivery ng bulaklak mula sa mga humahanga o mga package mula sa mga kaibigan. Ang Apex Solutions ay opisyal ng isinara. Ang mga ari-arian nito
ay isinubasta para bayaran ang napakaraming utang. Si Marco Villena, matapos harapin ang maraming kaso ng fraud, estafa at intellectual property theft, ay napatunayang nagkasala. Ang kanyang pangalan, na minsan niyang sinubukang itayo sa kasinungalingan, ay ngayon ay naging kasing kahulugan ng kabiguan at kahihiyan. Si Vanessa ay naglaho na parang bula, na wala kasama ang mga pekeng pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. Nanalo si Lara sa kanyang countersuit. Ang danyos na iginawad sa kanya ay ibinigay niya sa isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang nagnanais magsimula ng sarili nilang negosyo. Ang kanyang tagumpay ay hindi na lamang para sa kanya. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa marami. Ang merger sa pagitan ng Stellar Tech at ng kanilang dating kakumpetensya ay matagumpay na natuloy. Ang kumpanya ay lumago nang higit pa sa kanyang pinakamatapang na pangarap. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa stock market, kundi sa loob mismo ni Lara. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Mr. Sandoval sa opisina nito, inilabas ng matanda ang isang kopya ng isang sikat na business magazine. Nasa cover nito ang nakangiting mukha ni Lara. Ang headline, Lara Salvador, The Silent Titan Redefines Success. Sinabi ko na sa'yo, sabi ni Mr. Sandoval, isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Namuhunan ako sa tamang tao. Ngumiti si Lara. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, sir. Ginawa mo ito para sa iyong sarili, Lara. Hinarap mo ang iyong mga multo at nanalo ka. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, hindi na ito isang kulungan o isang taguan. Ito ay isang tahanan. Isang testamento sa lahat ng kanyang pinagdaanan at nalampasan. Tumayo siya sa kanyang balkonahe, kaparehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Dati, ang tanawin ay isang paalala ng isang mundong gusto niyang takasan. Ngayon, ito ay isang kaharian na handa niyang yakapin. Hindi na siya nagtatago. Sa katunayan, kinabukasan, mayroon siyang kauna-unahang live television interview. Handa na siyang ibahagi ang kanyang kwento, hindi para magyabang, kundi para magbigay inspirasyon. Ang kanyang pag-iisa ay hindi na kalungkutan, kundi kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi na pag-iwas, kundi isang pagpili. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw na nagpipinta sa langit ng kulay kahel at rosas, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sa isang iglap, isang bahid ng lumang kaba ang dumaan sa kanya. Ngunit mabilis itong nawala. Wala na siyang kinakatakutan. Sinagot niya ang tawag. Hello? Hello, good afternoon. Is this Miss Lara Salvador? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng lalaki, malalim at magalang. Yes, this is she. Sagot ni Lara. Nako, pasensya na sa abala. Sabi ng lalaki. Nabasa ko lang kasi ang kwento nyo sa magazine at humanga lang talaga ako. Ako nga pala si Miguel. Isa rin akong developer at matagal ko nang sinusubaybayan ang galing ng Stellar Tech. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lara. Isang tunay, walang bigat na ngiti. Actually, may ideya ako para sa isang bagong app. Pagpapatuloy ng lalaki. Naisip ko lang, baka interesado kang pakinggan. Tumingin si Lara sa papalubog na araw. Isang kabanata ang natapos na. Isang bagong araw ang paparating. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang pamilyar na kislap. Hindi na ang apoy ng paghihiganti, kundi ang mainit na kislap ng isang bagong simula. I'd love that, sagot niya. Tell me more.